Hello guys, narito na naman po tayo sa ating channel na kung saan ito ang channel ng mga creative at mga malilikhain. So nakikita nyo ba itong sapatos na ating nasa harapan? Natural nakikita nyo yan. Siyempre, di ba? Luma na, madumi na. So ang gagawin natin is itatransform natin yan. Gagawin natin magandang bagay ulit yan. Siyempre, ihahanda natin yung mga bagay na gagamitin natin. Unang-una, ilagay natin itong Barga shoes na luma na napaggamitan na. Tapos, yung mga nagamit kong mga rhinestones, ilalagay din natin yan. Tapos, yung mga rickraps na gamit na din. Tapos, itong mga golden beads na aking tinabi. Saka, itong bilog na may gemstones na ito. Yan, gagamitin natin yan. Saka, yung rickrap na nakabalot na yan, gagamitin natin yan. Una, syempre, gagamitin natin itong glue gun para maganda yung pagkaka-create natin din sa ating i-repair natin yung mga natanggal-tanggal na yan. Kawawa naman yung sapatos noon namin sigira, kaya i-repair natin yan. Pagagandahin natin yan para magamit uli natin in the future. Una kong ilalagay itong rickrack na bilog-bilog na parang barya-barya na ito. Siyempre, gugupitin natin yan ng dalawa-dalawa para maidikit natin ng mas madali at mas maayos doon sa ating sapatos. Yan muna ang una natin gagamitin. Siyempre, ayan, tapos na, gugupit na natin, ihanda na natin. Sunod, ilagay na natin yan sa ating sapatos. Dito sa may bandang tapakan niya, itong malapad-lapad na to, dyan natin yan ilalagay. Iguglo natin yan isa-isa dyan. Dalawa-dalawa pala. Siyempre, habang pinapanood nyo ang paglalagay ko ng mga rickrack na ito, huwag naman natin kalimutang isubscribe ang aking channel at i-hit yung notification bell para malaman ninyo ang mga videos na ginagawa ko. Marami pa tayong videos na pagsasamahan, kaya tune in lang. Ipatas lang natin yan ng malinis at maayos para magandang tingnan, presentable, para pag ginamit natin ulit ay magandang tingnan, lalo na pag may nakakita, ay nako, napakaganda niyan. Sunod, i-check natin kung maayos na yung ating pagkakalagay at kung may mga kulang pa, syempre, i-repair natin, ayusin natin ulit. Sunod kong gagamitin itong rickrack na pahaba, na square-square na ito, na kulay golden, syempre. Kasi maganda itong ilagay dun sa mga swelas ng ating sapatos, diba? Tapos i-glue lang natin dyan sa may swelas na yan. Tambunan natin yung mga masasamang itsura ng ating sapatos. Cover up lang natin na lahat dyan. Siyempre, tsaga-tsaga lang tayo sa paglalagay. Hindi kailangan nating mainip. Kailangan maganda yung pagkakalagay natin yan para malinis, presentable, pag ginawa natin at natapos natin. Inuna kong lagyan itong mga edges ng swelas ng ating sapatos. Tapos, ang susunod natin dyan yung mga gitna-gitna naman para ma-fill up natin yung swelas. So, ayan, natapos na natin i-cover yung swelas ng ating sapatos. Di ba, ang ganda ng tingnan. Hindi pa nga tapos, maganda na. Ay, ano ga? Sunod kong ilalagay ay mga bilog na rin na may gemstones. Pipili lang tayo dyan ng isa at dalawa. Ilalagay natin dyan sa gitna ng swelas natin para ma-cover yung mga hindi magagandang parts. Oh, 'di ba? Maganda na. Mukha ng pangmayaman, mukha na siyang bago, mukha nang nabibili sa mall. Ang ating nayari. Hindi pa yan tapos.
Sunod ko naman gagamitin na itong recrack na nakabilot na ito. Yan itinitinda ko dati. Siyempre, hindi na natin maiibenta yan kasi pandemic, walang bibili. So, gagamitin na muna natin yung iba. Sunod, gugupitin natin yan into 3 parts. Pipiliin natin yung mga gandang parte at yun ang ilalagay natin dun sa pinakang tali ng sapatos natin. Siyempre, i-glue lang natin yan dito sa pinakang string ng ating sapatos. Kasi luma na siyang tingnan o tanggal-tanggal na yung mga rubber niya. Yung rubber ba tawag? Yung balat na ginamit doon sa mismong sapatos. Tapos hanggang dun lang siya sa mismong butas na naglalak dun sa ating string. Tapos idediretso natin siya hanggang dun sa dulo. Siyempre, make sure natin na maayos yung pagkakakabit natin para maganda naman yung resulta. Then, yung labis, gupitin natin. Tapos, sunod na tayo dito sa pangalawang string ng sapatos. Diyan natin ididikit yung susunod na recrack. Idiretso lang natin yan hanggang marating natin yung dulo ng pinakang string ng sapatos natin. Then, i-check natin yung mga hindi pa natin naaayos, kung alin, at pag-isipan natin kung ano mas maganda pa nating ilagay. Sunod kong lalagyan itong back part ng ating sapatos. Siyempre, lalagyan ulit natin yan ng design. Ang ilalagay ulit kong design ay yung square ulit na nilagay natin sa swelas kanina para magkaroon siya ng variation. Hindi yung iisang design lang at iisang recrack lang yung ating gagamitin. Yung edges ulit ang inuna ko para malinis natin yung mga bawat sides niyan. Then, pagkatapos niyan, saka natin lalagyan yung gitna. Then, pag nandito na tayo sa gitna, make sure na wala tayong spaces na naiiwan. Pag ididikit natin siya, i-make sure naman natin na maganda yung pagkakalagay natin. Then, i-check natin ulit kung ano pang mga parts at anong mga design pa ang kailangan nating ilagay para mas lalo siyang gumanda. Sunod ko namang ilalagay itong recrack na medyo copper gold. Basta copper ang kulay niya na medyo pahaba yung design niya. Yan ang ilalagay ko dito sa mismong heels ng ating sapatos. Uunahin ko dito sa mismong back part ng heels para magkaroon siya ng dimension, hindi yung basta-basta na lang tayo naglalagay. Sunod dito sa gilid, dyan ulit natin siya ilalagay. At ang sunod dyan ay dun sa pinakang gilid sa kabila. Yun, dun natin dapat siya ilagay. Sunod naman, gagamitin ko ulit itong design na square na ito. I-fill natin yung naiwang part, pero dun pa rin sa may gilid. Para yung matitirang part, dyan natin ilalagay yung mga gemstones mamaya. Pag natapos natin, ilagay na natin tong gemstones. Uunahin ko tong medyo malaki, yung kasi laki ng aking hinlalaki. Then, yung maliliit na part at yung maliliit na gemstones ay doon natin ilalagay. Mga 3 gemstones, okay na yan. Ulitin lang natin yung paglalagay ng gemstones, yung process ng paglalagay ng gemstones natin para pantay siya. Gilid sa gilid pantay. Magandang tingnan lalo na kapag naglalakad ang susuot. Sunod ko naman lalagyan itong mismong gitna na back part ng ating heels. Lagyan ulit natin siya ng gemstone. Same process pa rin. Isang malaki at 3 maliit pa rin ang ilalagay natin para magmukha siyang pangmayaman. Sunod, dun sa mismong lagayan ng lock, lagyan din natin siya ng design ng gemstones para maganda na siyang tingnan talaga. Sunod, itong mismong gilid ng heels natin na naiwan na walang design, lagyan din natin yan. Siyempre, ang purpose natin is tabunan yung mga chismis ng ating heels. Kaya nga itatransform natin. Babaguhin natin talagang itsura niyan. Pero, yun pa rin yung base niya. Mapagandahin lang natin.
I-check lang ulit natin kung maayos yung ating pagkakalagay ng ating mga design. Tapos, ipwesto na natin yung string ng heels natin para makita na natin kung ano magandang kalabasan ng ating ginagawa. Balikan lang natin yung mga part na hindi pa natin nalalagyan ng design. Siyempre, lagyan naman natin ng design para mas matabunan natin. Tapos itong sa may swelas na ito, saka dun sa ginawa nating unang-una kanina, lalagyan natin siya ng design para mas malinis siyang tingnan at mas maayos. Mula doon sa kabilang gilid hanggang sa kabilang gilid, lagyan natin yan syempre. Sunod naman, syempre, pintura na ang gagamitin natin dito sa mismong tapakan. Ito yung may mga putik-putik na yan. Hindi na yan matatanggal kasi lumang-luma na siya na paggamitan na kasi ng todo. Kaya pinturahan natin siya ng gold. So, maganda dapat ang pagkakapinta natin yan. Iwanan natin yung pangalan ng Bergais para ma-preserve natin yung brand niya. Kasi magandang brand talaga to ng heels. Pinaganda lang natin ng maayos at binago natin kasi nga luma na siya. Dito naman tayo sa mismong ilalim ng heels. Linisan lang natin siya para pag pininturahan natin walang mga sumasabit na mga designs. Sa technique na ito, naalala ko yung sikat na brand ng heels sa Europe, which is yung Louboutin ba tawag? Louboutin. Basta yun, red naman ang nilalagay niya dyan na color. So tayo, gold ang ilalagay natin. So, ayan na, halos patapos na tayo. Siyempre, i-coat lang natin ng i-coat ng pintura yan hanggang sa maganda siya. Tapos, ang sunod, papatungan ulit natin ng gold itong tapakan na ginawa natin kanina. Kasi hindi pa siya masyadong ganun ka ganda ang pagkakapintura. Kaya ang gagawin natin, papatungan ulit natin siya ng pangalawang layer. Sunod naman natin gagawin, kunin natin itong maliit nating kawad. Tapos, kunin natin yung sukat na gusto natin. Then, putulin natin siya dun sa ganung haba. Para ilalagay natin itong golden beads na ito. Tapos, i-twist natin yung pinakang-dulo. Yun yung magiging stopan ng ating golden beads. Tapos, ilagay na natin yung ating golden beads hanggang sa makarating tayo dun sa pinakang-dulo. So, pag natapos natin yan, syempre ilalak natin yung pinakang dulo niyan. So, iti-twist natin ulit yung pinakang dulo niya para hindi siya matanggal. Pwesto lang natin ang maayos yung ating ginawa, syempre. Tapos, gagawa lang tayo nung parang letter S. Iti-twist natin siya ng medyo pa-bend ng ganito. Tapos, yung kabilang dulo, ganun din. Iti-twist din natin siya ng pa-bend para makabuo tayo ng parang letter S. So, ayan na, nakagawa na tayo ng parang letter S na ginawa natin kanina. So, dapat marami tayong magawang parang letter S na yan para yan yung ide-design natin mamaya dun sa ilalim ng ating heels. Siyempre, gagamitin ulit natin ang glue para maidikit natin yan doon sa ilalim ng heels natin. Dito sa may parte ng space ng heels saka nung mismong tapakan niya, dyan natin ipepesto yung mga letter S na yan. So, depende na sa inyo kung paano nyo siya ipepesto. Basta ako, ganito yung pagkakagawa ko. Maganda siyang tingnan pag matapos na tayo. Hanapin lang natin yung design nating pesto ng mga SS natin para mabuo natin yung pagkakutor ng ating sapatos. Tingnan nyo, ang ganda niya tingnan, diba? Mukhang pangmayaman. Sunod naman, syempre, lalagyan din naman natin itong mismong end ng heels natin para mag-complement siya doon sa nasa may gitna. Ilagay lang natin siya, ipesto lang natin siya doon ng maayos na maayos. Then, ito na. Napakaganda na ng ating nagawa.
Siyempre hindi natin 'yan magagawa ng maayos kung hindi sa tulong ng ating pagiging creative. Sana po nagustuhan niyo ang video na 'to and don't forget to subscribe.